Kamusta at maligayang pagdating sa barko ng Methanex para sa video tungkol sa kaligtasan sa methanol. Ang Methanex Corporation ang pinakamalaking producer at tagapagbili ng methanol sa mundo na may malawak na sistema ng pamamahagi, nagsusupply ng halos ikapat na bahagi ng kailangan ng pandaigdigang pamilihan. Ang Methanex ay nagmamakapuri na maging isang responsible care na kumpanya. Ang responsible care ang siyang sumasakop sa aming pamamahala sa mga programang pangkaligtasan, pangkalusugan, pangkapaligiran at pangkomunidad na nangangalaga sa aming mga kawani, mamimili at mga komunidad kung saan kami nag-ooperate o nagpapalakad ng negosyo. Paglulan sa barko ang sa ngayon ang higit na gustong paraan ng pamamahagi ng methanol sa buong daigdig. Ang mga nagtatrabaho sa barko tulad ninyo ay humahawak ng mga mapanganib na produktong petrochemical sa lahat ng oras. Subalit anong alam ninyo tungkol sa methanol? Hinihiling namin na panoorin ninyo ang bidyong ito upang ang inyong ginagawa sa kapaligiran ng methanol ay maging ligtas. May mga malulubhang insidente kaugnay ng methanol na nagbunga ng malaking pinsala sa mga barko at pagkamatay. Huwag ninyong payagan mangyari ito sa inyo. Panoorin, pag-aralan at gawin at kayo ay magiging ligtas sa marami pang mga pagbiyahe. Sa video na ito, balak namin ipakita sa inyo ang ilan sa mga paraan upang mapanatili kayong ligtas habang nagtatrabaho sa paligid ng methanol. Malalaman ninyo kung ano ang methanol at ilang mga pangunahing panganib kaugnay sa paghawak nito. Ipakikita rin namin sa inyo ang ilang bagay na magagawa ninyo upang mabawasan ang panganib ng personal na pagkalantad, sunog, o mapakawalan ito sa kapaligiran at kung paano pangangasiwaan ang mga bunga ng nasabing pangyayari. Una sa lahat, ano ang methanol? Ang methanol ay isang petrochemical, binubuo ng karbon, hydrogen at oxygen. Ito ay malinaw, walang kulay, likido, na humahalong ganap na ganap sa tubig at may bahagyang amoy ng alkohol. Ito ay ginagamit bilang sangkap sa maraming pang-araw-araw na mga chemical at produkto. May mga ilang bilang ng panganib na kaugnay sa methanol. Ito ay nakalalason, ito ay madaling magliyab, at ang singaw o vapors ay maring sumabog at ito ay makakapinsala sa kapaligiran. Ang personal na pagkalantad sa methanol ay maring maganap sa pamamagitan ng pagsipsip ng balat o paghawak, paglanghap sa singaw o paglulun nito. Kabilang sa mga pangunahing pag-iingat, pangkaligtasan, upang maiwasan ang pagkalantad sa methanol ang mga sumusunod. Malinaw na markahan ang mga sisidlan ng methanol at pamalaging nakasara ang mga ito kapag hindi ginagamit. Huwag sisinghutin ang chemical upang alamin kung ano ito at huwag gamitin ang inyong ilong bilang panghanap ng gaas. Huwag kailanman uminom ng methanol. Palaging magsuot ng angkop na pamproteksyong kagamitan para sa trabahong ginagawa. Ang isa pang isang alang-alang na panganib sa methanol ay nagliliyab ito. Ang apoy ng methanol ay partikular na mapanganib sapagkat ang ningas ay mahirap na makita sa araw. Ang init na tumataas mula sa apoy o iba pang nagliyab na malapit na mga bagay lamang ang maaaring makikitang palatandaan ng sunog gawa ng methanol kapag araw. Ilang pangunahing pangkaligtasan, pag-iingat upang maiwasan ang sunog kapag nagtatrabaho sa kapaligiran ng methanol ay walang maninigarilyo o anumang uri ng apoy, gumamit ng ligtas na kagamitang electrical at mga kasangkapang hindi nagkakaroon ng tilamsik. Alisin ang lahat ng bagay na pagmumula ng pag-aapoy sa paligid. Tandaan na ang lagablab ng methanol ay mahirap na makita. Sa lahat ng yugto ng pagtatransporta at pamamahagi, kailangan nakasiguro ang pagkakalagak ng methanol at responsable ang paghawak nito. Napapanatili nito ang uri o kalidad ng produkto at nababawasan ang panganib sa tao at kapaligiran. Ang methanol ay nakalalason sa mga halaman at buhay dagat. Ang methanol na tumapon mula sa barko ay hindi maaaring mabawi sa nakapaligid na tubig. Ang methanol ay hindi dapat kailanman itapon sa karagatan. Upang mapanatiling ligtas, kapag nagtatrabaho sa kapaligiran ng methanol, kailangan magsuot kayo ng tamang kagamitan para sa trabahong ginagawa ninyo.
Ang kagamitang iyon ay kailangan na sa maayos na kondisyon at handa para sa madali ang paggamit. Kung paano ninyo iiwan ang kagamitan, ay gayon din kung paano ninyo ito natagpuan para ito ay laging handang gamitin sa oras ng emergency. Kaya ngayon alam na ninyo kung paano ninyo mapamamalaging ligtas ang inyong sarili, ilagay natin ito sa pagsubok. Ang inyong barko ay walang karga at naghahandang dumating sa daungang pagkakargahan ng methanol. Huwag gumawa ng mga shortcut o mga panganib. Sundin ang mga pangkaligtasang hakbang sa lahat ng oras sa pagdating, paglilipat ng kargada at pag-alis. Habang nasa dagat ang paghahanda ng mga tangke para tanggapin ang mga produkto, ay nangangailangan ng natatanging atensyon sa personal na kaligtasan. Ang pagpasok sa mga kulong na lugar ay may nakatagong panganib. Maring may singaw at kayo ay maring nasa kapaligiran na hindi masasabing walang gas o gas-free. Mag-ingat na lubha kapag umaakyat, papasok at palabas sa mga tangke dahil madali ang madulas. Maring kailanganin ang paglilinis o spot cleaning ng mga tangke upang matugunan ang espesipikasyon ng produkto ayon sa tinatawag na wall wash. Ang lahat ng kagamitang panglinis ay kailangang kumpirmaduhing ligtas kabilang ang mga electrical continuity upang mawala ang mga static discharges. At laging magtalaga ng nakaantabay na kasamahan at kagamitang pantugon sa labas ng tangke. Ang paghuhugas ng dingding o wall washing ay mahalaga rin na bahagi ng paghahanda ng mga tangke para sa produkto, subalit may mga panganib din ito. Siguruhin na naisagawa ang pagte-check ng atmosfera ng tangke, maayos ang inyong papeles, at napagbigyang alam ang tauhang responsable dito. Huwag kailanman papasok sa tangke nang hindi suot ang bastong kagamitang pamproteksyon at pangasiwaan ang mga sample na produkto ng may pag-iingat sa lahat ng oras. Ngayong malinis na ang inyong tangke, ang barko ay handa na para sa paglilipat ng kargo. Bago maglulan, ang mga barkong pang-methanol ay dapat inspeksyonin para sa kalinisan at mechanical na kaayusan. Ang mga kagamitan ay dapat na nasa maayos na kondisyon sa buong barko at ang lahat ng pangkaligtasan pangangailangan, kabilang ang mga kagamitang pantugon sa emergency ay dapat nasa lugar. Chief, the fire monitor on the north side of the loading arm is in the down position. Could you have a... Ang lahat ng mga alalahaning mechanical at kontaminasyon ay kailangan lubusang maresolba kaagad-agad bago magsimula ng paglilipat ng anumang kargo. Ang cargo surveyor ang magpapasya na ang tangke ay maayos para tanggapin ang kargo. Kung kakailanganin ng surveyor ang pag-wall wash, isagawa ang lahat ng dapat gawin na nasa ilalim ng pagte-check para sa wall wash bago dumating. At kung ang lahat ng nararapat na pagsisiyasat at paglilinis ay mabisang naisagawa, ang approval para simulan ang paglilipat ay ipagkakaloob. Ngayon ay handa na tayong maglipat ng kargo. Lubhang mahalaga na mayroong buong silyadong koneksyon sa pagitan ng loading arm at sa manifold. Ang paglilipat ng kargo ay maring magsimula ng dahan-dahan kapag lamang ang koneksyon ay nakasigurado. Ang pressure ay unti-unting tataas hanggang umabot sa napagkasunduang rate ng paglilipat. Kahit pa nagkakarga o nagdidiskarga ng methanol, ang proseso ay kailangang patuloy na minamatyagan. Kailangan may nakatalaga o nakaistasyon na manifold sa lahat ng sandali upang masiguro na ang koneksyon ay nananatiling maayos na walang sumisingaw at ang mga pressure ng linya ay nasa katanggap-tanggap na limit. Ang pagpapasok sa lugar ay kontrolado. Ang opisyal ng pagbabantay at o pinakapunong opisyal, Officer of the Watch at o Chief Officer, ang siyang mamamahala sa cargo control room sa buong panahon ng operasyon ng paglilipat. Ang lahat ng bagay na kaugnay sa paglilipat ng cargo, kabilang ang rate, dami, pressure at temperatura ay dapat na patuloy na mamatyagan. Ang komunikasyon sa mga tauhan sa baybay ay dapat na bukas sa lahat ng sandali at ang cargo control room ay hindi kailanman dapat iwanan na walang tumitingin. Ang ibang lugar na dapat matyagan ay kabilang ang pansukat ng mga pressure o pressure gauges, mga balbulang PV o PV valves, drain cocks, shore monitoring, hard arm envelopes,
at mooring. Kapag nakumpleto na ang lahat ng paglilipat, maaari na kayong magpatuloy sa paghahanda para sa pag-alis. Kapag ang lahat ng pag-iingat, pangkaligtasan ay maayos na at ang barko ay nasa saradong kalagayan, ang surveyor ng kargada ng barko ay magsasagawa ng tinatawag na pangwakas na oilaging o pagpupuno para mapalitan ang umawas o sumingaw na produkto at pagsasample para makumpirma na ang produkto ay ayon sa hininging kondisyon bago umalis ang barko. Ang lahat ng mga sample ay dapat naligtas at nakasiguro. Ang pagkakalagak o pagkakaimbak sa buong panahon ng pagbabiyahe. Sa sandaling ang lahat ng kondisyon ay natupad na at ang mga papeles ay ayos na, maaari nang umalis ang barko. Kahit pa mahigpit na ipinatutupad ang ligtas na paghawak ng methanol sa lahat ng oras, meron pa ring pagkakataon na may mangyayaring insidente. Kaya mahalaga na malaman kung paano tutugon sa pamamaraang mabilis, responsable at mabisa. Ang personal na pagkalantad sa methanol ay mapanganib sa buhay. Kung ang tao ay nalantad sa methanol, kailangan silang gamutin kagad. Huwag hahayaan na malagay ang methanol sa inyong mga mata. Maaari itong magbunga ng pagkabulag o pinsala sa mata. Kung nawisikan ng methanol ang inyong mga mata, marahan ninyong banlawan o paagusan ng tubig mula sa gripo sa tagal na 15 minuto at ibinubukas ang itaas at ibabang talukap ng mata. Huwag hahayaan na malagyan ng methanol ang inyong balat. Kung mangyari ito, tanggalin ang alinmang kasuotan na natagpuan at hugasan ang natapunan o nadikitang balat ng maraming tubig at sabon. Huwag lang hapin ang singaw ng methanol at huwag kailanman lunukin ng methanol. Kung kayo ay nagsususpetsa na may nakalunok nito, huwag ninyong pasukahin ito. Sa lahat ng kaso ng personal na pagkakalantad, kumuha ka agad ng atensyong medikal. Sa pagkakataon na kayo ay tumutugon sa pagkatapon o spill ng methanol, tiyakin na kayo ay nakasuot ng tamang kagamitang pamproteksyon. Patigilin o pahintuin ang pagtapon o pag-awas o spills na huwag pabayaan ang mga taong walang proteksyon na makapasok sa lugar na ito. Kolektahin hanggang maaari ang karamihan ng methanol sa pamamagitan ng kagamitang vacuum na hindi maaaring sumabog, explosion-proof vacuum equipment. Ang mumunting pagtapon o pagawas ay dapat linisin sa pamamagitan ng bagay na makasisip-sip nito na hindi magniningas non-flammable absorbent. Ang mga bagay na nagkaroon ng kontaminasyon sa methanol ay dapat ituring na mapanganib na basura at dapat dispatchahin sa nararapat na paraan. Sapagkat ang methanol ay maring maglagablab, critical na gawin ang lahat ng paraan upang maiwasan na mangyari ang sunog. Alisin ang lahat ng pagmumulan ng pagdiningas sa lahat ng yugto ng pagkakarga at operasyon o mga ginagawa sa barko. Halimbawa, ang paggamit ng mga kagamitan na tinatawag na impact tools ay dapat na ilagay sa istriktong pagkontrol. Ang sistema ng pagpermiso o permit system sa inyong barko ay naririyan upang makatulong na masiguro na ang tama at ligtas na desisyon ang parating pinipili kapag gumagawa ng mga gawain sa kapaligiran ng methanol. Kung kayo ay nagsususpetsya na may nangyaring sunog ng methanol, tandaan na ang methanol ay nag-aapoy nang walang nakikitang ningas o apoy. Huwag tumakbo, maaari kayong sumuong sa apoy o sunog. Manatiling kalmado at harapin ang apoy na may sobrang pag-iingat. May mga ilang paraan upang mapatay ang sunog ng methanol, subalit nangangailangan ng discretion at paghuhusga upang matanto ang laki ng sunog. Ang pinakamabisang paraan ng pagpatay o pagapula ng apoy ay ang tuyong pulbos na chemical or dry chemical powder. Para sa maliliit na sunog, foam na pangkontra sa sunog para sa malalaking sunog. Magagamit din ang tubig para sa parehong maliliit at malalaking sunog. Subalit ang methanol ay sige-sige pa rin na magniningas o mag-aapoy sa halo na hanggang ikapat na bahagi ng tubig at isang bahagi ng methanol. Ipagpatuloy ang pagpatay ng sunog hanggang sigurado kayo na patay na nga ito. Manatiling nasa posisyong upwind o taliwas sa direksyon
na pinagmumula ng apoy ng methanol dahil sa panganib na malanghap ang singaw nito o methanol vapors at ng mga nasusunog na mga produkto. Sa kabuuan, ang ligtas na paghawak o paggalaw ng methanol ay responsibilidad ng lahat ng nasa barko. Dapat ninyong malaman ang mga katangian ng methanol at gawin ang lahat ng posibleng pag-iingat upang maiwasan ang pagtapon o paggawas ng methanol, sunog o personal na pagkalantad. Ang ilan sa mga mahalagang bagay na dapat tandaan habang gumagawa sa kapaligiran ng methanol ay itago o ilagak ang methanol sa wastong lalagyan na ligtas at may malinaw na label o pangalan nito. Kung may mangyaring pagtapon o paggawas, sugpuin at bawiin ito. Mag-ingat sa pagharap sa sunog, ang ningas ay hindi gasinong nakikita. Protektahan ang inyong sarili sa pamamagitan ng angkop na pangpersonal na kagamitang pamproteksyon. Tanggalin ang maring pagmulan ng pagniningas. Tiyakin na ang inyong mga kagamitan sa paghawak sa kargo at pagtugon sa mga insidente ay nasa maayos na kalagayan at handa para sa madaliang paggamit. Hawakan ang methanol ng maingat at alamin kung paano lulunasan ang personal na pagkalantad kung sakaling may mangyaring insidente. Kahit pa na ang bidyong ito ay nagkaloob ng pangkalahatang ulat ng mga impormasyon kaugnay sa ligtas na paghawak ng methanol, kailangan manghingi ng karagdagang impormasyon mula sa ibang mga dokumentasyon sa barko at kung nanaisin mula sa pagbisita sa Methanex website. Salamat sa inyong panonood. Tandaan, sa pamamagitan ng pagiging maalam at pagkilos na responsable, kayo ay magiging ligtas habang nagtatrabaho kasama ng methanol at sa kapaligiran nito.